to the world, bringing the word back and to himself. Yun yung gusto ng Diyos eh. Yung makilala siya ng mundo. Makilala siya ng lahat. Ma-win back na tayo. Kasi nga, naging alipin tayo ng kasalanan. Diba? So the good news of the kingdom, which the 12 tribes failed to accomplish during the Old Covenant, God perfected it by His Son. Diba meron 12 tribes, Levi, Judah, marami yun. Sinasabi ko dyan na nag-fail sila to accomplish the mission. So, ano pong ginawa ng Panginoon? Ipinigay niya ang kaisa-isa ng Panginoon, si Jesus. Diba? Para maligtas tayo. Na-implement yun kanina naman sa 12 disciples. So, yun yung nasa Old Testament. Yung nangyari sa Old Testament, completion na yung nasa New Testament. Nag-fail yung 12 tribes of Judah na fulfill yung mission. So, ibinigay niya yun sa 12 disciples at na-implement yun, binigay niya ang Panginoong Jesus. Amen po? Sabi dyan, it is impossible to be a gospel follower without participating in the gospel mission, which is our Great Commission. Ano nga yung Great Commission? Matthew 28:18-20, go and make disciples. Pag tinanong kayo, what is our greatest commission? Matthew 28. 18-20. No? Kasi maraming ma-encounter po kayo. So, kung hindi mo alam kung ano yung pinapagawa sa inyo ng Diyos, kung bakit ka naligtas, at may problema po, kailangan alam mo kung ano yung pinapagawa sa inyo ng Lord. So, imposible daw to be a gospel follower without participating in the gospel mission. We cannot follow what the gospel asks us to do if we are not engaged in sharing the word. Kasi paano sabi ng Romans 9:17? Faith comes by hearing and hearing of the word of God. So, kung hindi mo naririnig, kung hindi ikaw mismo na may meditate mo yung salita ng Diyos, kung ano yung gusto at ayaw niya, paano mo masusunod yung gospel? Po? Basic lang, di ba? Paano ka matuto? Paano ka makakapagluto o makakagawa ng isang egg pie kung hindi mo alam kung ano yung ingredients na yun? Di ba? So yun yung gustong ipaunawa sa atin. We cannot separate our primary identity as kingdom citizens from our mission. Kiniklaim natin we are heavenly citizens. Tagalagay ko, Kristiyano ako. Pero ayaw mo gawin yung mission. May mission ka, sabihin mo sa mga may mission ka, may gagawin ka. May mission ka, ha? Hindi ka konsumisyon. May mission, sabi mo, mission, hindi konsumisyon. Diba? So, bigyan na, separate na. Kung sinigil natin na kingdom citizens tayo, dapat ginagawa natin yung mission na binigay ng Panginoon sa Matthew 28. The Great Commission is calling us to be a gospel planter. And it is an urgent calling. Hindi po yan pinaprocrastinate. Pag sinabi pinaprocrastinate, hindi siya dinilay. Kapag may in-impart na sa'yo ang Holy Spirit, na ibin mo yung kasamahan sa work, ibin mo yung family mo, di ba? Huwag mong i-delay. Sa next week na lang, sige pa already, Lord, nahihiya ako, makapag-check. Marami po akong narinig na testimony dito. Kaka-delay nila. Nahuli na. Diba? Meron tayo sa kanya, di Pastor Ed, yung friend niya, namatay, hindi niya na siya. Ang yung regret na doon, konti yung burnout. Diba? Pero sabi nga, nasa huli ako,
So, pag sumikapan po natin, ang kalakasan, sabi ng kanta natin, di ba, sino nagbibigay? Sa Lord, sa kalakasan, sa kanya naggagaling, di ba? So, it is an urgent calling, but bear in mind that our job is to plant the seed, and God causes it to grow. Hindi po tayo ang magpapalago. Ang Diyos ang nagpapalago sa Corinthians. Po yan. All we need to do is to embrace Romans 1:16. Believe that there is the power of God through His Word. Yun lang ang gagawin mo. Magtanim ka lang ng magtanim, eventually, mamunga yan at ang Diyos ang pagpapalago. Amen. Siyempre, pag tinanim mo, aalagaan mo yun, di ba? Pero sabi niya, hindi ikaw ang magpapalago. Ang Diyos ang magpapalago. Parang at hindi nalalayo yan sa nasa Diyos ang awa, nasa tao ang palago. Tinanim ko, galago yan, pero hindi. So, yun lang. Kailangan lang natin i-embrace yung power ng word ng Romans 1:16 na ang salita ng Diyos ang siyang may kapangyarihang magligtas. Tayo po ay magiging instrumento lang. Diba? The Great Commission or the gospel benefits will be proclaimed and the gospel community will be formed for a specific purpose to fulfill the Great Commission for the restoration of God's creation. Yun naman yung talaga ang pinaka-goal, ma-restore yung God's creation. Kasi na-distort na siya ng kasalanan. We cannot separate, diba? Because, sabi dyan, knowing that eternal death and eternal life is at stake for our loved ones who does not have a relationship with God and all the people that surround us. Alam niyo po ba yun? Na may totoong may impyerno at may langit. Totoong may eternal separation at may eternal life. Kasi kung alam po natin yun, hindi tayo mag-aaksaya ng Di po ba? Na alam mo na kapag hindi nakakilala sa Panginoon ang pamilya mo o yung mga tao malapit sa iyo, at stake sila for eternal death or eternal damnation. Yung walang habang buhay na pagdurusa sa dadagdagan ng apoy ng infierno. Kung lubos natin naiintindihan yung magkakaroon ng banal na tao, magkakaroon ka ng sense of urgency. Sabi niya, there is an urgent need to declare the truth about God's redemption plan. Hindi ka mag-aaksaya ng panahon na ipamalita o i-share na may plan pa ang Diyos na marilim siya sa kalunos-lunos na sitwasyon na meron yung tao ngayon, na nakikita mo nagtatampisaw sa kasalanan, pero ikaw may isang salita na sabihan mo siyang mahal ka ng Diyos, hindi mo magawa. Hindi natin magawa. Diba? Sabi, ano ba ang redemption plan ng Panginoon? About Jesus Christ, about the cross, about the cure, the cause and its consequences. Diba? So, huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Hanggang may pagkakataon, gawin natin. Hanggang may kaparaan na binibigay sa atin ang Diyos, gawin natin. The ultimate command. The Great Commission is the ultimate command given to every believer before the Lord Jesus Christ ascended to heaven and received the Lord. Tama po? Doon niya binanggit yung Matthew 28:18-20, all authority has been given unto me, therefore go and make disciples. May impact yung may tingin yun, therefore go and make disciples of all nations. Of all Filipino, of all nations. Kaya lang tendency mag-ipaglaran ayaw those people na tayo. Diba? Pero sabi nga, God will empower us. Ang Diyos ang nagbibigay siya ng utterance. Diba?
So, yun yung ultimate command niya na bigay mo yung salita niya. Kasi bago siya umakyat parang sabi ko nga kanina ba, sa isang tao mawawala. Meron yan last Creed and Testament. May huling habilin yan. At yun yung huling habilin ng Panginoon. Go and make disciples, teaching them everything I have commanded you. Siguro naman meron tayong matutunan sa Panginoon. Amen. Lahat tayo dito nag-encounter na. Diba? So meron kang natutunan sa Panginoon na inuutos ng Diyos na ibahagi mo sa mga nakakasalamuha. And as we fulfill the greatest commission process, 4 scriptures are being fulfilled. Ano po yun? Matthew 22:37-40, ano sabi? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like this, love your neighbor as your yourself. Yun yung greatest commandment. Yung Matthew 28:18-20, yung go and make disciple is known as the greatest commission. Matthew 6:33, known as the kingdom priority. Anong sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Salamat po. Matthew 6:10, kulang ng K, antok na po. Known as the Lord's Prayer. Sige na, exam na tayo. Tingnan ko nga yung mga inaantok siya. Nagtatawa ako. Biglang nagising ko. Sige nga ba, ano yung greatest commandment? Scripture natin. Matthew 22:37. Okay, isang gising. Salamat sa isang gising. Known as the kingdom priority. Matthew 6:33. Ay, galing. Lord's Prayer. Matthew 6:10. Praise the Lord. Yung ano natin, greatest commandment. Matthew 28:18-20. That's tama. So, pag tinanong kayo, alam nyo, di lang alam, naiintindihan kung ano ba sinasabi. Diba? Cross before Christ came represented a curse to humanity. Noon, nung hindi pa dumadating ang Panginoong Jesus, ang tingin sa cross, curse. Diba sabi ng scripture, diba? Curse is the man who is hung on the tree. Diba? So noon, hindi pa siya dumadating. Ang tingin sa cross, curse. Pero ibinigay ng Diyos sa mga Panginoong Jesus. The cross after Christ fulfilled its mission became a cause to be proclaimed. Diba? Kasi tinubos tayo, inamot tayo sa pagkakasa niya. Diba? The preaching about Christ without the cross is half-truth and a deception. Sa mundo ginagalaw natin bago tayo nakakilala sa Panginoon, na-distort yung meaning ng cross. Diba? Sino dito nakaranas ng dugo-duguan pa pag-aaral na ano. Diba? Yun yung paniniwala kasi natin. Na kapag ginawa natin yun, napatawad ang masakit. But little did we know dahil na walang nag-share pa sa inyo, pinatawad ka na 2,000 years. Diba? So, distorted. Kaya nga, di ba, dahil ko kanina umaga, maging maingat tayo sa panonood ng mga nasa YouTube. Maging katulad tayo ng Berean. Yung mga taga-Berean, kapag ka nakikinig sila ng salita ng Diyos, they have their Bibles with them. Para wala akong nakikita may hawak ng Bible. Ay, parang mali-mali yung sinasabi. So, you need to cross-check. Ganun ang Bereans. Na dapat inaalam mo, binibase, binichinecheck mo, scriptural talaga lahat ng pinapagawa. So, yun yung ibig sabihin doon. Diba? Ultimate,
The cross after Christ fulfilled his mission became a cause to be proclaimed. The Lord Jesus Christ commanded us to carry our own cross. Luke 14 verse 27, if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Yung sinasabing cross dito, hindi ito nag-represent sa personal problem mo, sa finances mo, sa family mo, sa trabaho mo, and other matters. Our cross represents our mission. Yun dapat ang cross. Kaya na-amaze na ako dun sa Monday CG, ang pangalan ng cellphone nila is carry your cross with joy. So dapat yung pagdidisciple, ginagawa mo yun na may kagaanan at may kasiyahan sa puso. Diba? Amen? Amen? Pero dapat pag sinabi magkahayo tayo, mag-win tayo, medyo may excitement. Yun yung sinasabi dito na cross. Hindi siya dun sa finances. Yun, gulayat mo yun. Right? Yung gulayat yun. Yung sinasabi dito na cross is our mission, which is Christ's mission as well, imparted to us through the greatest commission. This is the reason why all disciples of Jesus Christ must engage themselves in carrying their own cross, the gospel cross. Sabi dito, all disciples of Jesus Christ. Sino dito ang disciple ng Lord? Amen. Sino dito ang binago na ng Lord? Amen. Sino dito ang pabago-bago sa Lord? Nasa labas. Wala. Wala. Dapat wala. Ha? Pero sad to say, minsan ganun tayo. Kanina nga may sinabi na, nung nag-exhort kami para magpaawag kami ang sabi ko, pag desperate tayo, we can pray as many hours as we can. Pag desperate. Pero pag pinigyan the sad truth is, nakakalimutan natin mga namin sa Lord. Sabi naman sa Psalms 15, 1-5, sabi doon, yung last part, di ba? Kahit mahirap, tulong pa rin mo yung mga mo sa Lord. Pinaka-trace mo lang yun. Ito yung mensahe ng Lord. Na kahit nahihirapan ka na, kahit nasasaktan ka na, kahit napapagod ka na, tulong pa rin mo yung covenant mo sa Lord. When you pray during your desperate times. But the sad truth is, minsan nag-feel na hindi naman minsan mas madalas sa minsan. Kaya kadalas ang minsan. Diba? Yan, magkaibigan kayo. Ising na ising. Diba? So, diba? Nawa maging eye-opener sa atin. Na hindi lang tayo maging desperate prayer warriors na or hindi tayo okay or masakit ang puso natin. So let us carry our cross with joy. Sabi mo nga sa ating mo, carry your cross with joy. Carry your cross with joy. How to engage in gospel cause? Ano pong sabi dyan? Have a heart to fulfill the Great Commission. Puso. Puso ang dapat ginagamit sa pag-fulfill ng Great Commission because you are waiting to be born. So pag ginagawa mo lang yan, galing dito at dito, wala pong love. Makapagod. Sa pag-aalaga po ng kaluluwang ipagkakatiwala sa atin ng Lord, dapat po kita. Kasi hindi mo masasabi mo ano galing ipagkakatiwala na sa inyo. Minsan katulad mo nang may katulad mo,
Di ba? Minsan, kung ikaw, babaero ka, nung nakakilala ka sa Lord, ang ibibigay sa iyo madalas, babaero rin. Di ba? Kung ikaw, sinungaling ka, bago ka nakakilala sa Lord, bibigyan ka ng sinungaling din. Diba? Bakit? Kasi ikaw ang unang babago. Kapag kaya nabago mo yun, magiging dalayan ka ngayon ng pagbabago dun sa mga tupang ipapalabas. And sa pag-aalaga po, kasama ang Diyos na. Hindi pwedeng ipag-pray lang kita. Tingnan mo nga yung Shimon, kasama pa po sa pag-disciple na. Tapos naman May ating nakapulita. Diba? Sabi nga, if there is a mission, there will always be a mission. Kasi siya naman ang source ng lahat ng bagay. Diba? So, pangalaman mo yun. Kapag mag-pray, Lord, sabi mo, Lord, di ko ito kaya. Paano po? Dahil pinagawa kasi mo ni Lord, nawala na ako ng work. Sinisabi ko pa na sila Pastor Sheila, Pastor Cheche, ang pastor na sila ngayon, glory to the Lord, no? Nawala na ako ng work, may driving license, pero wala ako sa sasakyan. Kasi nga, nawala ako ng work. Sasakyan, ikaw-untoy, nagamit namin. Pero nahabang story. Pero minsan kami, ngayon ko lang naalala na namin, way back 2018, if I'm not mistaken. Uso na pala sa amin ang Zoom. Diba nauso yung COVID? Pero kami, ginagawa na pala namin yun. Kasi wala akong pamasahe. Dahil sa kagustuhan ko na huwag kami pumalya sa cellphone, nag-video calling kami through Messenger. Diba? So, nag-pray ako, may paano ko kalaliyan sila nakatira. Habang kami, alwaan kami. Masarap sila, sa kalaliyan sila nakatira. I-imagine naman, saan ko ito po ang pamasahe mo ng dami? Pero sabi niya kanina, di ba? Pag gusto mo yung paraan. Sabi nga sa isang tipong paraan na pwede ibigay sa atin ng Diyos, humukod lang tayo ng isa. Pero ang sad truth ulit is ayaw mo rin. Di ba? Kasi ginaisit mo na yung sarili mo na walang paraan. Pero pag gusto, may paraan. Di ba? Sabi ko nga sa katabi mo, may paraan. May paraan. Huwag tayo puro excuses. Diba? Sabi dyan, Matthew 28:19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yun yung utos ng Panginoon. Sabi ko kanina, if there's a mission, there's a provision. When God commands you to do something, He will empower you with authority and ability that you need. And even exceedingly above all the responsibilities involved in the command. Higit pa doon sa responsibilidad na inaakala mo hindi mo kaya. Ito na nga lang po, buhay na testimony, hindi po ba? Can you imagine paano? To be honest, sabi ko ako sa inyo, pag iniisip ko nalulula ako, yung papasok na check sa akin, kulang-kulang 20 sana po. But because we are united in the mission na ipinagkatiwala ng Lord, wala akong pag-abag. Kasi alam ko na mangingilos ang Panginoon. Pero again, sabi ko naman na may gagawin tayo. No? Hindi pwedeng lahat iasa natin sa Panginoon. May gagawin tayo. Diba? It would be unreasonable for an earthly father to command a 5-year-old child to work. Walang excuse. So it would take years for the child to be nourished, to grow, to be educated, and be trained before he can be expected to work. In the same way, our spiritual journey needs nourishment. So bakit sinabing kailangan ng puso? Kasi pag nag-alaga ka ng kaluluwa, hindi agad-agad yan mag-mature. Ang kailangan, starts with letter P, patience.
No? Kasi as a leader, minsan na-excite tayo, minamadali natin yung maturity sa tupa. Bear in mind, magkakaiba po ng level of maturity ang ipapaalaga sa Lord. So you have to have the patience. Kailangan daw i-nourish, turuan, i-train. Sa tingin niyo po ba, kami ni Pastor Roland, hindi po kami agad naging relax. Bago kami umabot sa sitwasyon na ganito, nag-train po kayo. Tinrain ka, ina-assign ka. Kaalala ko po kay Pastor Che, madalas si Pastor Che, madalas kong sabihin, aralin mo to, gawin mo to, ganyan. At the back of her mind, lagi niyang sinasabi, ba't ba ako lagi, utusan, ako lagi, gano'n siya. At the back of her mind, hindi siya nag-complain. Pag sinabi ko, gawin mo to, yes ate, gano'n lang siya. And then one day, nung na-ordain na siya, nag-testimony siya, sabi niya, in her heart, parang naiinis daw siya kasi palagi ko daw siya pinuutusan, palagi daw gawin mo to, magturo ka, ganyan, i-prepare ka, gano'n. Then daw, kung naging pastora na siya, doon lang daw niya na-realize na tinitrain ko na siya. Diba? So, gano'n po yun. So, kapag ikaw palagi na-assign mo in prayer, utusan ka mag-gitara, o utusan ka mag-declaration, mag-closing prayer, big privilege. Diba? May might big privilege. Amen. Amen? Kasi tinitrain ka. Yun ang tawag doon. Timothy principle. Tinitrain ka para one day, ikaw naman mag-train ka ulit. Diba? Parang bola, hindi pasa mo. Kasi sabi nga yung old traditional church, si pastor lang preach. Si pastor na nga nagtuturo. Hanggang tumanda na si pastor, namatay na si pastor, sino magtutuloy? Naintindihan niyo po. So, ganun yun. Kailangan natin idaan sa process. To be trained before he can be expected to work. Dito ba? Ay, ikaw-umpisa pa lang, kaka-encounter pa lang, pinag-preach mo na, hindi na hindi pa pala ready, nahiya pa lang sa'yo, bilang leader, so na lang. I-train mo. Sabi niya, driving strategy. Ano yung driving strategy natin? I do, you watch. I do, you assist. You do, I watch. You do, I assist. So, ikaw na. Mag-model ka. Para makita niya kung paano mo siya pa. And then, kapag ready na siya, in time, ikaw naman ang manonood, ikaw naman ang mag-assist. Amen. Kaya tingnan nyo sa cellgroup, para naranasan nyo yung pinagtutulog na kayo. Sino dito nakakaranas na ng gano'n? Pinapagtulog na, siyempre ikaw, excited ka first. Ako noon, naalala ko, ako na siguro kaya hiling na heart ako eh. Kasi unang pinatulog sa akin, hiling din. Sa consolidation, may topic tayo hiling. Alam mo, hindi na ako nakatis. Pero glory to God, salamat sa Panginoon. Kasi gagamitin ng Lord yun. Yung training na yun one day, magagamit mo to be a minister to others. Diba? So, sabi niya, in the same way, our spiritual journey needs nourishment, growth, education, maturity, and training in order for us to do our mission. Sino dito nakaranas na isang buwan, dalawang buwan, OBE naman? OBE pa rin. Kasi yun yung tool natin to win souls. Kung hindi ka matrain doon, paano mo siya i-share sa labas? Paano mo i-share ang Romans 6:23 sa labas, sa walang relasyon sa Diyos, kung hindi mo siya lubos na naunawaan at hindi ka na-train sa sarili? Kaya huwag kayong mapagod. Sabi ng Galatians, di ba? Huwag tayong mapagod. Gawin mo ano yung mabuti sa paningin ng Panginoon. And do you think yung pag-train mo ng Romans 6:23 OVE, hindi mo makikinabangan one day? Karamihan sa atin bunga ng OVE silabas. Amen? So tandaan niyo po yun. Kailangan natin matrain para mag-fully empowered tayo to fulfill the mission. Then, sabi niya, remember, a person who have not found their mission is barely existing and not living at all. The gospel cause is our ultimate mission. The most important mission and the most rewarding mission.
Kung tingin nyo, yung most rewarding is yung mag-promote ka as manager ng company, pero nandideceive tayo pagka. Kung totoo, nandingin ko na tayo sa Lord, totoo, ang puso mo ay nasa Panginoon na. Sabi niya ni Apostle Paul, basin mo tayo. Diba? Sabi niya, garbage na yun sa akin. Magampanan ko na yung pinapagawa ng Panginoon Jesus. Sana magkaroon tayo ng ganong puso. At syempre, all of us are still on the process. Kasi sabi nga, habang nandito tayo, we still need to live. Diba? Kailangan pa natin mabuhay. Kaya sabi nga, secondary na maintain natin yung pagsiserve sa Panginoon. Kaya po kami palagi namin inire-remind yung sarili namin yung pastor that even we have JST na, still inire-remind namin ang sarili namin kahit anong pagod, kahit anong stretch ng schedule. Pag sumika ng tulungan kami ng Panginoon na magbawalan sa amin. Magkaroon din tayo pag kayo ay may pinaalaga ng buka, learn how to model. Kasi kung ano yung makita nila sa inyo, hindi po yung magiging dala-dala nila. Kasi sabi sa word, di ba? Sa mata ng bata, ang mali, pag ginawa ng matanda, nagiging tama. So, kung ikaw, matanda, tuloy mo. I'm not specifically sa age mo, matanda sa pananampalataya. And I'm sure, mas matanda tayo sa pananampalataya dahil sa ating ay kaka-encounter na pala. Hindi ko pinilelos yun. Pero syempre, kung makita niya na ginagawa ko yun, definitely sa kanya, model ka na niya. So, maging maingat po tayo sa bawat gagawin, bawat sasabihin, bawat reaction. Ha? Next is, sabi niya, when God commands us to do something, He will empower us with authority and ability needed and even exceedingly above all the responsibilities involved in the commandment. Therefore, we do not have an excuse. Masakit ang ingron ko. Hindi ako mag-excuse. Excuse. Kasi sa dyan, the Lord will empower us with authority and ability needed and even exceedingly sobra pa. Higit pa sa responsibility involved sa pagkahayog. Kaya hindi kita ng broken. Yung provision, may be material, may be physical health, may be strength, i-restore ng Lord. Kami nga po, sabi ko, ang glory to the living God, sabi ko, magmula na nag-open ng GST, magmula na nagsimula tayong maglipan. Nagkasakit lang po si Pastor, pero one day, 2 days lang mag-glory to the living God, kasi hindi na po yung iba ko, ano magiging hindi. I still believe it is the work of the Lord kung bakit siya na-empower. Kasi may responsibility involved. Yun po yung gusto kong maintindihan nyo. May responsibility involved, kaya ini-empower ka ng Lord kasi gusto niya matukunan mo yung responsibility na yun. Amin po? Naintindihan po? So wala tayong excuse. Sabi mo sa kanila mo, wala excuse. Walang excuse, ha? Wala nang excuse. Walang pose, kumawit. Praise the Lord. Diba? Hindi naman ganun magaling kumawit ng babaganood sa Lord. Praise the Lord. Diba? Diba sinasabing walang excuse? Pag gusto, may paraan. Diba? Diba, Teacher Elaya, sa online ka pa ba? Praise the Lord. Number 2, be an intentional gospel planter. Romans 10:15, sabi niya, and how they shall preach unless they are sent, as it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Ano nga naman, magkakaroon ka na ng pananampalataya kung walang nagdidinig. Kaya ka sinasabi. Kaya ka inidelegate ng leader mo. Para maraming ka sa mga wala pang pinagin sa Diyos. Sabi dyan, how they shall preach unless they are sent?
Paano din daw na may makikinig kung walang ipapadala sa labas? Yun yung purpose natin. So pag sinabi si okay, ha? Imbis na amen, ako? Dapat amen, di ba? Kasi hindi naman ikaw ang magsasalita. As long as you acknowledge the presence of the Holy Spirit, He will give you the empowerment, the utterance. Magugulat ka na nga lang, may narinig ka ang kapatid, sabi niyo, hindi naman yun yung prayer ko, sinulat ko naman yung prayer ko, pero nung nag-opening prayer ako, iba yung lumabas sa sabi ko. Sinabi ko po ba yun? Hindi na ikaw. Ganun na lang sa Kristo. Bakit mo yung masabi? Kasi sabi ng mga messages, the Holy Spirit who gives us the utterance. Ng mga pananalitang hindi mo kaya masambit ang banal na Santong Espiritu ang magbibigay sa iyo sa oras na kailangan mo siya. Ang hawakan mo po yun. It does not matter whether you are a full-time minister, a student, an employee, or a businessman, or a parent. As a disciple, God will cause you to spearhead the gospel in school or marketplace where He place you. Kung saan ka nilagay ng Lord, gagamitin ka ng Diyos para i-share yung gospel. Kung saan ka man nagtatrabaho, saan ka man nakatira, diba, minsan nga nasa metro ka lang, hindi na nakakontain ba ng spirit mo, share mo na yung word. You are a kingdom catalyst for transformation, an agent of change, God's influence for kingdom living. Dapat tayo ay God's influence for kingdom living. Pag sinabi kingdom living, king ang nasusunod, hindi na babae. Diba dito, pag ang hari o si Emir ang nagutos, wala nang pumapalaw. Submit lang sila ng submit. Diba? Be intentional in gospel planting. Dapat intentional. Sabi kanina, narinig ko, isulat mo yung pinakamalalapit na tao sa'yo. Yung tao hindi daw sa'yo. Sino ba yung bagutan mo? Best friend mo? Diba? Yung pinakamalapit sa'yo. Kumbaga, narinig pa kaya natin sa mga networker, diba? Maglalagay ka ng listahan ng mga top cluster mo. Pero kung unahin mo siya, yung pinakamalapit sa'yo. So, dapat intentional ka. Iniisip mo, sino-sino ba sila na wala pang relasyon sa Lord? Sino-sino ba sila na gusto na i-desire na gusto mo masyara ng Word of God? Yun daw yung unahin natin, intentional. If you are not intentional to be an agent of change or to influence people, you will be a target of the devil's influence through other people. So, kung swing Christian ka na, ikaw ngayon ang target ng kaaway na ma-influensya ng iba. Diba? Sabi nga, imbis na ikaw ang makawin, ikaw ang gawin. Diba? May ganito nga dyan may bagong pastor, junior pastor. Inaya siya mga punta sa birthday. May inuman. Dala-dala niya yung Bible niya. Hindi kaya mo ito. Pag madala mo na siya, no? Pag uwi niya, susuray na siya. Diba? Siya yung tawag. Diba? Sabi nila, hindi na kaya, pero may sinubag mo i-test. Kung ano yun sa sarili mo, kung ano yung kahinaan mo. Sabi nga diba kanina ni Pastor Sherwin, nung sinurrender niya yung lisensya niya sa PDC. Although yung pagkain ng anak niya, okay lang naman, diba? Pero sabi niya, bago siya makarating doon, puro anak ang nadaanan niya. Ayaw niya na yun yung weakness niya. Bakit yung pa-ibig? Si Pastor Roland, alam niya yung weakness niya sa Facebook. Kasi kakastro niya, gusto bumabalik. In-install niya. Kasi nagkakasama siya. So kung alam mo yung weakness mo, bakit mo pa ina-entertain? Alisin mo na. Ikaw ang may bahay. Ikaw ang may karapatang magpalis. Kanina, sinabi ko nga yan, di ba? Halimbawa, dito, pinibulot na kain dyan. Tapos yung lao,
Pupunta din sa tulog ng pagkain. Ano usually ginagawa natin? Binubugaw yung laraw. Pero kahit tumawin mo yan maghapon magdamag, babalik at babalik yan. Bakit? Bakit po? Kasi may bulong na pagkain. Ano dapat gawin? Alisin mo yung ugat. Alisin mo yung bulok na pagkain kasi pag inalis mo, wala na. Ganun po yung ibig kong sabihin. Be intentional. Kung gusto mo talagang maligtas, makasama sa pagbibigo ng pamilya mo, yung mga tao mahal natin, makasama natin sa trabaho, be intentional. Not only by sharing the word, maraming kaparaanan, tinatawag natin TPCI, Target Prayer Connect. Kumonect ka muna. Kasi ang isang tao walang tiwala sa iyo, kahit anong sabihin mo, hindi ka pakikinggan. Pero kapag nawin mo yan, nakuha mo ang tiwala, sinasabi ko sa iyo, buhay mo pala, testimony na, kahit hindi mo yayain, sasama sa iyo yan. Amen po? You will be influenced until you become cold. Kapag daw hindi ka naging intentional, ikaw ang magiging target ng kaaway, and then you will be influenced until you become cold, complacent, and compromised. Many who did not become intentional in their purpose have become victims of complacency and compromise until they become lukewarm and cold in their faith. Marami dyan, maraming Kristiyano na nagsimula fire na fire. Tapos, naging lukewarm, naging cold, at backslide na wala. Kung meron pong isang bagay na napakahirap, ikaw ay tumalikod sa Panginoon ay yung bumalik. Ng condemnation. Unless, na yung sinasabi, desperate ka para nasa tingkang. Wala yung pero kapag nangibabaw yung condemnation, rejection, yung fear, hiya mo, kasi hindi ka mabel ka, yung mga battle daw tayo ng away yung isip natin na hindi na mo bumalik. So, huwag mong hayaan na umabot ka sa ganung stage. Naging lukewarm ka na, nag-compromise ka na. Wala na yung fruit of the Holy Spirit, magaling ka ng magalit. Akala mo parang pero backslide ka na. Sabi dyan, if you stop evangelizing, you start compromising. So, saan ang susi? Discipleship. Sabi, gusto mo ng promotion? Mag-disciple. Gusto mo ng restoration? Mag-disciple ka. Kapag daw hininto mo yan, magsisimula ka ng pag-compromise. Kasi pag nag-disciple ka, hindi lang naman ito ang gagamitin mo eh. You will meditate the word of God. Kasi yun ang isi-share mo eh. Yun ang tools mo eh. Salita ng Diyos. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ang sandata natin. Pero kapag itinigil mo yun, doon tayo mabagsak. You compromise with the word. Go with the flow. Diba? Last is be prepared for rejection and persecution. Matthew 5:11, blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Kasi po, nantok na talaga ng pinagawa yan, pero salamat sa kanal ng Espiritu. Ibig sabihin, dapat ready ka. Pag nag-share ka ng word of God, na ma-persecute. Madalas nga, kung sino po yung mga dati mong kasama, ka-close, magkada, and even family, pero, dapat yan, blessed. Kung sa mundo, hindi ito, Lord, question.
Rejection and persecution have been part of the gospel planting. Kasama po yun, huwag kang ma-surprise. Na pag nag-share ka ng word, sino dito nakaranas nag-OOE ka, tapos di ka naman pinapakinggan. Tinatawanan ka, o kaya nagmamadali. Diba? Pipilosopuhin ka, kasama mo yun. Huwag kang madismaya doon, huwag kang madala. Kasi sabi nga, rejection, lampasan mo lang yan. Kasi sooner or later, huwag kang mag-focus sa rejection, mag-focus ka dun sa willing lumaban. Diba, bibigyan, ipagpag mo lang, sumunod ka sa susunod. Next, hanggang sa makakuha ka ng maramang iba. Natataniman ng salita. Ito. We must be accustomed to this because this will be part of the cross we need to carry. Nasama po yun? In every generation, rejection and persecution has been part of the gospel planting. If the great cause has no cross, it will be abnormal. Kung walang cross, walang mission, anong saysay, bakit ka naligtas? The devil or the enemy will definitely challenge every person who will attempt to be a gospel planter. So bear in mind, the devil or the enemy will definitely challenge each of you who will attempt to be a gospel planter. Alam ng kaaway mo itong aking potential. So kapag nakikita niya na nagpupursige ka, plant seeds, haluwa, dapat bukas na spiritualize. Andiyan yung mga battle na ibabattle ka, magkakaroon ng tension, ng stress, minsan sa asawa, sa pamilya, sa kasamahan sa trabaho, and even sa trabaho mismo sa workplace. So pag gano'n, dapat bukas yung spiritualize natin. And we have the power to review and cancel the works of the enemy. Diba? Sabi sa Book of Mark. Nagkakayahan ka. Bakit ba hindi natin magawa? Kasi alam mo na nagkasita. Diba? Kaya minsan hindi natin nagkakamit yung benefits ng pagiging anak ng Diyos. Kasi alam mo nagkulang ka and you haven't repented. Di ka pa nakapag-repent. Kaya hindi mo rin magamit yung armor of God, the word of God, the sword of the Spirit. Diba? Kasi nagkulang ka. Kaya lagi, blessed tayo kasi may grace ang Lord to go back to repentance. To always go back to the cross. May conviction. Yung Holy Spirit kinakonvict ka ng mali yan. O yung mali yan. Marjorie, mali yan. Diba? Maling ginawa mo. May conviction. Pinapaalala agad sa atin ng Diyos. Kaya lang nga yung procrastination. O kaya yung ini-ignore natin yung boses ng Panginoon na Spirito. Kung bakit hindi mo ngayon ma-invoke, mayakap yung authority na binigay sa iyo ng Lord. Kasi in your heart, alam mo nagkasala. Pero nakakalimutan natin na the Lord is giving us the chance every day, every single day, every seconds of our life to go back to repentance. But whenever and however you may be challenged, be a gospel planter anyway. But whenever and however you may be challenged, pag dumating kayo sa problema, challenge kayo, na-stress kayo, binabattle kayo, mas piliin pa rin to be a gospel planter. Nahihirapan, stress, maraming problema, piliin pa rin na magamit ng Lord na maging tagapamahagi ng mabuting balita ng Diyos sa kahit anong maliit na kaparaan ng ipinagkatiwala sa iyo. Amen? Huwag kang magpaato. Ituloy mo yung mission. Kasi urgent calling mo yan natin. Hindi yan dinidelay.
You're up to a life of blessedness and life eternal for those who long for Christ. Sa bawat kaluluwa na madala mo sa paanan ng Diyos, sabi dyan, you are blessed and you have an eternal life or a life eternal for those who want for Christ. Meron tayong tinatawag na crown of rejoicing. 7 crowns yun. Yung crown of rejoicing, pag nakasama na tayo sa white great throne judgment, saan paralan tayo, yung mga nanabatay na naniwala sa Panginoon or na-rapture na naniwala sa Panginoon, yung crown of rejoicing, yun yung crown na binibigay sa mga evangelists, yung mga nakapaghahalin ng araw. Yun na yung parang rewarding day natin, recognition day. Di ba ang sarap? For every soul na madala mo sa Panginoon, diba? Nagtatanim ka, di mo namamalayan na ito yung reward mo sa Panginoon. Diba? Huwag kang makontento na safe na ako. Oo, you are safe, pero pagdating mo ka, nag-a-awardan na. Tapos ka. Diba? Magkaroon tayo ng goal. Hindi lang dahil doon because andun yung puso ng Diyos sa puso mo na gusto mo rin silang makaranas ng totoong kasiyahan, totoong joy, eternal joy, internal joy, na hindi na lumabas. Amen po? So mabilis man ay okay na natutunan the gospel calendar. For our conclusion, engaging in the gospel mission is the ultimate goal of discipleship. If you are a new believer in Christ, your goal in Christian journey is to become a gospel planter. Kung bago ka pa lang, yan dapat ang goal mo. Sana magawa ko mag-share ng word paglabas ko dito, paglabas ko sa accommodation, paglabas ko sa trabaho. But if you are a disciple of Christ for a long time and you have not reached this level as a gospel planter, examine yourself, mga kapatid. Ask what happened. Your position in Christ matters much over whatever situation you are in. Uulitin ko, your position in Christ matters much over what situation you are in. Kahit ano pa yung sitwasyon na mayroon ka, feeling abandoned ka, feeling rejected ka, broken ka, depressed ka, yung position mo sa Lord na pinaka-mahirap. Kahit ano pang sabihin sa iyo ng mga tao na kipaligid sa iyo, kung ikaw alam mo na nasa right standing ka sa Panginoon, walang pwedeng sa pag-fulfill natin ang mission. And once you embrace Christ, you must also embrace His cross and carry your cross. Kapag inakit mo ang Panginoon, tinanggap mo siya sa buhay mo, isinurrender mo ang buhay mo, kasama po doon yung pagyakap sa misyon na ipinapagawa sa atin. Hindi lang tayo pwedeng Kristiyano sa loob ng church paglabas. Hindi naman natin ginagawa yung calling natin sa Panginoon. Amen po? So, let's all stand up. May encourage everyone since pumunti lang naman tayo, natin i-bring altar, let's go on the altar and let's surrender everything to the Lord. Tulad na po yung sinabi kanina, kung ikaw ay bagong pa rin ng Panginoon, huwag dapat tayo. Hindi gospel planter. Hindi sana ang puso ko na maging gospel planter. Kung ikaw ay natanda sa paglilingkod sa Panginoon, at hanggang ngayon, hindi mo nararanasan maraming kaparaanan ng Panginoon na maibahagi ang mabuting balita sa mga taong nagpapagod sa iyo. Ask the Diyos. Kapatid, ikaw ay nagsandila ng Diyos sa tutikan sa minsan ka. Iniahon sa pagkakasalan.
The Lord is reminding each and us that you have calling, that you have a purpose. Hindi ka na-request para sa sarili mo lamang. Hindi na tayo tinubos para sa sarili lamang natin. Kundi tinubos ka nga para maging tanungan ng pagkasigaran na yung pagiging balik na ng pagiging mo. Nasa sitwasyon na ngayon na nasa sitwasyon na kaya ka mo, you are entitled or you are qualified to share with us, to share the good news. The Lord is reminding you tonight that He will empower you with a gifted spirit. Ang kailangan mo lang gawin ay magbabayan mo. Make a covenant. Renew your covenant to the Lord. Di ko alam kung saan ilan pa nalaman. Sino ang manalaman sa iyo. You're holding on to the promises of God. You and I, brothers and sisters, will be willing to surrender everything. Surrender your habits, your pain, your baggages, para malapit kang muli ng Panginoon. Sa Diyos na tapat, sa Diyos na hindi nag-iwag sa iyo, sa Diyos na palaging mahal sa iyo, sa Diyos na kailanman hindi mo sinumpatan, sa Diyos na namatig, nagprotekta sa iyo, nagbalot ang bagal na Diyos. Kapatid, isa lamang ang inihiling sa ating Diyos, na maging gagawin mo ang kanyang mga balita bago siya iparis. Hingin po sa lahat sa ating pamilya, sa mga tao na mga sinarong natin, sa mga anak natin, magulang, kapatid, kamag-anak. Hindi siguro lamisan ang kapatid ng susunod natin ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Hindi ka lamisan kung nakapang tayo sa pinapagawa ng Diyos. Kung nandun ka as a leader sa sitwasyon na mawatir mo ang sarili mo. Kung nandun ka sa sitwasyon as a leader na kinumastyon mo ang kakayahan na meron ka, kapatid, the Lord is inviting you tonight. You just need to act upon your calling, and He will give you the utterance. He will give you the ability that you need. He will give you the provision that you need. All you need to do is to invoke. Yakapin mo ang pangako ng Panginoon. Pagkatiwalaan mo ang pangako ng Diyos. It is not about your timeline, but you have to trust God's timing. Hallelujah, mga kapatid. Whatever it is na pumibigil sa'yo para ibigay ang mabuting balita sa mga nakakausap mo sa araw-araw pamumuhay. Ask the Lord. You can utter your personal prayer to the Lord. If you have sinned against the Lord, ask forgiveness. Naging sadya mo nito o hindi sinasadya ang pagkakasalan. Kaya po hindi. Kapatid, kita ng Diyos ang laman ng puso. Inisip natin, wala kang maitatag sa Kanya. Pag mong sayanin ang pagkakataon ito, it is between you and the Lord. If you need to kneel down, if you need to cry out to the Lord, if you actually need to
Sa pangaitikay mo'y ko'y nakapagpapasalamat. Kaya At mga kami sa ito, mga pagkalimutan sa inyo. Madaling sabihin ko ito. Kasi we are so busy. Pinakita pa pinag pa pero ano kami Panginoon, sundin ang kalooban mo, sundin ang iniutos mo na walang delaying tactics, walang pag-ignore ng banal na spirito. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano ang bawat panalangin ng aming mga kapatid. Pero sa iyo, Panginoon, ay Diyos walang naiintindihan. Ikaw ang nakakaalam ang bawat sumbong, bawat isa sa iyo. Ikaw na aming Diyos Ama, na palagi nakamasid sa amin. Ikaw na magulang na siyang maalala sa bawat isa sa amin. Siya na naalaga, nagpapalag mo sa amin, Panginoon. Pinawalan mo kami, Panginoon, ang Diyos ko. Hindi pa natin nakapalan, Panginoon, ang lupot. Pag-ibig kami ng magpapagalimutan. Nawa, Panginoon, magputi-puti sa amin, Panginoon, Diyos. Bigyan mo kami ng palawasan ng Panginoon. Tapang, Panginoon, na nagkagalit sa iyo. Tapang na nagkagalit sa iyo para hindi galit ang iyong salita. Pagkakatao na walang pagrelasyon sa iyo, Panginoon na Diyos. Sa mga mga natin kapunan sa mga anak asawa niya, wala bang pagkakagalit sa iyo, Panginoon na Diyos. Ayaw namin kami po niya lahat, Panginoon na Diyos. Wala hindi sa mga Panginoon na ginagawa namin, Panginoon na Diyos, ay pinapakawalan sa amin. Panginoon mo, bawat isa na isugod. Panginoon mo yung pumipigil, Panginoon mo yung nalingin ang lamang bakit pinipigil ko sila lubos na magamit, hindi ko kami lubos na magamit sa pagkakalito ang mga gagawin. Salamat po dahil sa ilang sulang, sa ilang kapabayaan. Hindi naman na hindi mo kami sinubukan. Ang iyong magkawat na siya ay patuloy kung ibinabalan niya sa bawat isa sa sunod Panginoon ng Diyos. Gamitin mo ang bawat isa sa amin na maging magandang modelo. Mabuting nagmodelo, Panginoon, sa mga tumpad na ipagkakatiwala mo. Bigyan mo kami ng katayan, Panginoon o Diyos. Na maingatan, Panginoon, ang mga kaluluwa na pinagkatiwala mo sa amin. Na sa bawat pagkakamali, pagkamatapa, Panginoon, ikaw po patuloy na magtulong po sa amin, Panginoon o Diyos. Salamat po sa mensahe mo, Panginoon, sa gabi nito na ginising mo muli ang aming mga puso at isipan. That it is high time malapit ka ng dumating. Sa mga anak ko namin, wala pang relasyon sa mga kalungan namin, Panginoon Diyos. Sa magulang namin, sa mga may magulang na hindi pa. Tapos na lang kailangan sa iyong pangilas ng mga Panginoon. Bigyan mo po kami ng kinalasan ng Panginoon. Ang pangalan ko po kami, tawag kami mabagal. Na kahit kahirap, Panginoon, Diyos, kahit nasasaktan, Panginoon, kahit nahihirapan. Ibigay namin, Panginoon, ang magiging namin sa inyo sa ibang tao mo ng relasyon sa iyo. Hindi po sa aming pamilya. Hindi po sa pagkain.
Huwag mo kami hayaan maging madamot na ito na kami nagtatalaga sa kapayapaan panatigit sa piling mo. Tulungan mo kami maging isipin mo aming puso't isipan mo. Sense of urgency to act upon the calling that you have entrusted to each and every one of us. Dalangin ko, Lord, sa mga may magulang na naghihirapan, sa mga may magulang na nagkakaroon ng bawal, sa mga may alam sa pagkalang na may bawal sa kanila. Bigyan mo ng kakatasan na yung mga lingkod mo, Lord. Hindi mo alam. Alam ka na. At may bagong level. Nagsugat. Ang mga sandalo mo na nakikita pero sa likod. Gusto ng sumat. Pero dahil namin, ganun kami Diyos Ama na nagmamahal at patuloy na sa magbabago sa bawat pagkakataon po namin. Kasi ang palaging nagpupuno sa mga pagkukulatan. Kaya po kami patuloy, Lord. Sa mga magulang, sa mga inalantahanan na malantahanan. Patuloy, Panginoon Diyos. Pinagulungan ang kaligariang mga anak. Empower your servants, Lord. Ibinagkakatiwala po namin sa iyo aming mga magulang, ang aming mga anak, ang aming mga asawa, kapatid na mga sapagkat, Lord, wala kami kakayahan. Kundi sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Maraming salamat, Lord, na ibinigay mo ang mensahe ito, Panginoon Diyos, sa bawat isa po sa amin, Lord. Wala po kami ibang nilingkod, kundi ang makasama namin naglilingkod. Makasama namin nagpupulong ng pagpasalamat sa iyo. Ang aming pamamahal sa buhay. Binawas at tinutulog po namin ang mga spirit of condemnation sa pangalan ni Jesus. And I speak peace and comfort sa iyong mga lingkod. Kalakasan sa iyong gagaan, Panginoon na Diyos. Katatagan ng loob na magpatuloy magagat na sa saktan at nahihirapan. Sabi ko nga sa iyong salita, nothing compares sa pain and struggles na meron kami, sa kung ano inihahanda mo para sa amin sa langit. Yung puno, yung blessed hope, that one day, no more tears, no more pain. Kasi kasama na namin. And we need you through all eternity. Thank you, Lord. Yakapin mo at gagawin ang iyong mga lingkod. Sa kabila ng pagod, puyat, hirap, sakit, Panginoon Diyos, pinipili, pagpatuloy, pinipili bigyan ka ng kapagitan sa lahat ng aming ginagawa. And it is not because of our own mind. It is not because of our own strength. It is all because of you, Lord. Ikaw, Lord, ang dahilan ng lahat ng bagay kung bakit kami nakapagpapagawa. Pagmamahal mo, Panginoon, ang siya namin kalakasan. Ikaw panatagan ng puso namin.
Ano tayo pagkain ng aming pagkain? Kasama ka namin, Panginoon Diyos. Sa aming paghambal, ano may bigyan mabuting balita sa mga walang relasyon sa'yo. Ay, ang pangako mo, Panginoon, that you will be with us until the very end of the age. Maraming salamat po, Diyos. Itinataas kita sa buhay ng aking mga kapatid, aking mga kapwasundan na sa gabi ito. Dahil ko, Lord, na patuloy mo silang palakasin at patatagin. Restore, Panginoon, maluwag po ang nangyihina namin, be physical, emotional, financial, and most especially spiritual. Huwag mo kami hayaan, Panginoon, na magkaroon ng spiritual blindness. Panalangin mo, Panginoon Diyos. More than anything else, more than anything else, more than the pain, more than the bandages, more than the struggles, you are good. You are faithful. You are amazing. And Lord, I pray for people. Accept your name on high, despite of the brokenness, despite of the struggles, despite of the pain, Lord. We will lift your name on high, and we will share your word to the needy, Panginoon, Lord. Wala kaming ginto, bilang Panginoon. Lord, we come to see you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya. Maraming salamat sa ginawa mo sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon na Diyos. Sa mga oras na tumapapagod kayo, we lift our hands as high as you can, as na surrender. Sa mundo ang pagtaas ng kamay ay pagkatalo para sa Panginoon. Ito ay katagumpayan. Hallelujah, Lord, anoint the hands of your servant, anoint the hands of your people, Lord, in our hearts. Panginoon, ano ang naman ang kanila mga so, Panginoon, at Diyos na nagagawin mo ang bawat isa ng Lord, this anointing the gospel of the Lord in the name of Jesus, we seal it by faith. You are thou, you are accepted, you are empowered, and you are forgiven. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them everything that the Lord has commanded them. And as the promise of the Lord says, surely, listen, He will be with you to the very end of the age. Hallelujah. Palapakan mo ang Diyos. Palapakan mo ang Diyos. Hallelujah. We give you praise. We give you glory. We give you honor. In Jesus' mighty name. And be the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. And amen. Hallelujah. Sige po, yakapin mo yung kapatid. Sabihin mo sa kanya, mahal kita sa Panginoon. Tayo sa nandang na komunyon. Wala po. Ang habag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kagagayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-aalala sa magandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ng Panginoong Jesucristo na ating Panginoon. Hindi dito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan
ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay ang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala natin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawain pinag-iisa, hindi pinagbabahagi ang mga pananampalataya ng Diyos. Ipinapaalala ng Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay nagbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Dahil dito, kinakailangan ng salisigin nating mabuti ang ating sarili upang matiyak na ang buong kamalayan ng tayo'y karapat-dapat na sumalo ng banal na hapag ng ating Panginoon. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang dinararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Uulitin ko po, siyasatin ng bawat isa ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain o umiinom na hindi kumikilala sa kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain o umiinom ng kahabulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may iyan at sakitin ng marami sa atin at may ilan bang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon dahil tinuwid na niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain at maghintayan kayo. Hallelujah. Pagpalain po Panginoon. Sige po, maaari na po kayo kumuha ng tayo. Taas po natin ang pinapay. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat at iyong nakikilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po hindi karapat-dapat sa iyo. Pinarapat mo pa rin kaming maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para sa iyong pagpapatawad ng aming kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy mo po kaming pagtalapin sa aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo ang osyang ito, ang pinapay na ito upang maging pagpapadali sa amin sa pangalan ni Jesus. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at pinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkarlo. Ang Panginoong Jesus ay tumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinarapiro sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Tapos natin ang ating Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob ng buhay. Ang dugo ng Panginoong Jesus na nagbuo sa krus ng Kalbaryo at siya nagbukas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming mga magsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikalagahati na iyong pangalan. Habang patuloy po namin ibinabahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos paghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong kaibahan at pinagtitibay ng aking dugo.
Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagkabuhay. Inamin po natin. Sige po, malayan po tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Palakpakan po natin. Mapapagayos namin ang ayos ng mga Dahil tayo sa mga gumagawa tayo sa Deuteronomy 8, chapter 8, verse 17 to 18. Sabi ko that you may say to yourself, my power and my own ability have gained is well for me. But remember that the Lord your God gives you the power to gain wealth in order to confirm His covenant, His word to your fathers, as it is today. Sa Tagalog po, sabi po dyan, kaya po nang huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayaman. Subalit, nalamanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. Salamat sa salita. Sabi ng Panginoon. Praise. Yan po sa verse na ating binasa. Na natin po dyan ang divine provision ng Panginoon. Ang Panginoon ang magbibigay ng kakayahan sa atin para makapagtrabaho na yung Panginoon. Kasama rin niya yung covenant confirmation ng Panginoon, yung mga pangako ng Lord sa atin na tinutupad talaga ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa ating mga nilulang. Talagang hindi niya tayo pinagkukulang sa araw-araw. Tinutupad ng Panginoon. Walang pinangako ang Lord na pinalik niya. At walang sinabi ng Lord, lahat yan magkakaroon. Di po ba? So, kasama din po niya yung divine obedience na kailangan ko ang inigay ng Panginoon sa atin. Ibalik din natin sa kanya. Kasi apart from the Lord, ang ibang meron tayo. Wala. Lahat ng meron tayo, galing yan lahat sa Panginoon. Yung paano na kaya kapag pinawian mo ng Panginoon ng kalakasan, paano ako naman magtrabaho? Diba? Yung lahat ng meron ka, lahat ng na-accomplish mo sa buhay mo, lahat ng meron na ibigay mo sa pamilya mo, lahat yan sa Panginoon. So, hindi tayo dapat maging matamon. Share your blessings. Kahit na sa pinakamaliit na bagay na kaya mong ibigay sa kapwa mo. Alam mo yung pakiramdam na nagbibigay ka ng pakasarap sa pakiramdam na kung yung mabigyan mo lang yung maliit pa o malaki na ma-share mo sa kapwa mo, lalo-lalo na kung sa mga tao na hindi kayang magbalik sa'yo, na hindi kayang magbigay ng naibibigay mo, di ba? Ang sarap-sarap ng pakiramdam na ikaw ang nagbibigay kaysa sa ikaw ang binibigyan. Di ba? Na ibang-iba. Na salamat sa Panginoon na tayo talagang binago ng Lord na yung dating tayo yung maramot, ngayon hindi na, di ba? Kung tayo dati, kung iniisip na, kayo ba kapag may paborito ka,
parang ayaw mo i-share kasi nga paborito mo, di ba? Lalo na, sako na lang sa food. Minsan, ayoko ayaw magbigay kasi gusto ko to eh. Di ba? Pero salamat sa Panginoon na habang patuloy tayo lumalakad sa Panginoon, talagang pinabago ng Lord yung ugali natin. Hindi lang yung personalidad mo, kundi generally sa pagkatao mo talaga na maraming ginagawa ang Lord kumpara sa buhay natin dati na hindi natin kaya magbigay. Ang tithes, hindi lang yan sa pera na kaya mong ibigay. Pwede mong ibigay yung oras mo. Pwede kang gumawa ng maraming bagay, maliit na hindi para sa Panginoon. Ang tinitingnan ng Lord yan, hindi mo binibigay mo, kundi yung puso mo. Kung paano mo ginagawa, kung paano mo binibigay. Ang tinitingnan ng Lord, yung katapatan ng puso mo na meron kang kasiyahan na ginagawa mo yung mga bagay para sa Panginoon. Actually, hindi naman kailangan ng Lord yung binibigay natin eh. Kasi mayaman na nga yung ama natin, di ba? Tayo na nga yung mga beneficiary ng kayamanan ng Panginoon na binibigay niya sa atin araw-araw. Ano ba naman yung sweldo natin na ibinibigay natin sa Lord kumpara sa kayamanan ng Panginoon na meron siya, di ba? Pero dahil tinuturuan tayo ng Panginoon na sumunod sa pamamagitan ng kasi tinitest ka ng Lord eh, kaya tinuturuan ka ng Lord ng kung hanggang saan mo kaya mo gawin para sa Panginoon. Hindi yan dahil sa pera na kaya mong ibigay sa Kanya. Ito yung obedience ng puso mo. Kung kaya mo bang sundin yung inuutos ng Lord na magbigay ka. Diba? Hindi naman hinihingi ng Lord yung lahat eh. Ang kinukuha naman Lord yung para sa Kanya. Paano lang kayo 10% ng unang alim mo kumpara doon sa matitira sa unang alim mo. Depende mo siya. Diba? Marami pa nga yung natira sa'yo kaysa ibigay mo sa Panginoon. So, maraming salamat sa Lord sa araw-araw, sa kalakasan ng patuloy niya. Pinapayag sa atin yung mga biyaya na tinatawasa ng pamilya natin, kung gaano ang pinagpapalad ng magagawa sa pamilya natin. Diba? Yun nga yung sabi kanina na go and make disciple. Kapag na-try niyo po na mag-disciple kayo, diba nararanasan natin yung pagpapala ng Panginoon sa maraming bagay. Hindi lang yan sa salapit, andyan yung help mo, andyan yung provisions na binibigay sa inyo, Lord, blessings upon blessings na binibigay sa inyo, Lord, divine protection na binibigay ng Panginoon, divine protection na binibigay ng Lord. Nandyan lahat, nakakaltip yung pagsunod mo sa Panginoon. Maaaring hindi natin nakikita yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pero isang araw, magugulat ka na lang, ay, ito yung prayer na hinihingi ko sa Panginoon na dumadating unexpectedly sa panahon na hindi ka natin pinakasabi. Diba? At hindi ko bikilos yung Panginoon kapalit ng mga bagay na ginagawa natin. Hindi naman tayo nagbibigay dahil may inaasahan tayo. Kundi nagbibigay tayo dahil kailangan natin ibalik sa Panginoon kung ano yung binibigay ng Lord sa atin na sobra-sobra. Yun nga lang lagi kong iniisip na yung pag-isip pa lang natin sa umaga, isa blessing. Yung araw-araw na nakapagtrabaho tayo, kumikis tayo ng malakas kumpara lang sa mga tao na nakarang tayo sa banig karamdaman. Diba? We are already blessed sa maraming bagay na nakakapagbigay tayo, nakakapagpadala tayo sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Nakakapagtrabaho tayo araw-araw, nabibili pa natin yung gusto natin. So, ano ba naman yung bagay na ibigay natin sa i-share natin sa ito? Diba? So, pwede na po tayo.
Hallelujah. Ang malaking Diyos lang sa pamilya sa lahat sa pangalan ng Panginoon sa Jesus. Muli, Lord, kami po ay nagpapasalamat ng Panginoon ng Diyos sa bawat biyaya na patuloy mo binibigay sa aming Panginoon ng Diyos. Sa bawat kalakasan ng Panginoon sa pag-asa araw-araw, Panginoon ng Diyos na binibigay mo sa amin, Lord, na makapagpatuloy na makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Hindi po namin inaakala, Panginoon ng Diyos, na darating kami sa ganitong sitwasyon, Panginoon ng Diyos, na mga buhay namin na nakikita mo po, Panginoon, na pinagsusumikapan po, Panginoon ng Diyos, na makapaglingkod po kami sa iyo, Panginoon, na may buong pusong katapatan, Panginoon ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy mo, Lord, pinagpapala ang bawat gawa ng mga kamay, Panginoon, ang bawat kumpanya, Panginoon ng Diyos, na aming pinapasukan, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan na patuloy mo pong binibigay sa amin sa araw-araw, Panginoon. Sa bawat biyaya, Lord, na pinapadaloy mo po, Panginoon ng Diyos, sa aming mga pamilya, mahal sa buhay, Panginoon ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko, Ama, na patuloy mo po, Panginoon, pagpalain ang lugar na ito, Panginoon, na siyang nagiging tuntungan, Panginoon o Diyos, ng kalakasan ng bawat isa sa oras ng ating mga kahinaan, Panginoon o Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, na ikaw, Lord, ang aming source of everything, Panginoon o Diyos, na apart from you, Panginoon, wala po talaga kaming kakayahan sa mga buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Dalangin ko, Ama, na patuloy mo, Lord, punuin ang bawat bakating upuan, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, sapagkat, Lord, ito po ang ipinagkatiwala mong lugar sa ating Panginoon ng Diyos. Dalangin ko, Lord, na patuloy po, Lord, tulungan ang bawat isa sa amin na ibuka ang aming mga labi to spread the good news and your salvation, Panginoon ng Diyos. Unang-una, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, Panginoon ng Diyos, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, sa bawat tao, Panginoon, na makakasalamuhan namin, Panginoon ng Diyos. Ikaw, Lord, ang kasama natin na magsasalita para sa amin, kasama ng Santo Espiritu, Panginoon ng Diyos. Maraming salamat po because ito na po, Panginoon, ang time na kailangan natin mag-disciple, Panginoon ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, we believe, Panginoon, that you will empower each and every one of us, Panginoon ng Diyos, na makapag-hire kami, Panginoon ng God, ng mas maraming pangkaluluwa, Panginoon. This coming encounter, Panginoon ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon ng God. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko, Ama, that let your divine intervention, Panginoon ng God, be upon us, each and every one of us, sa bawat kaluluwa, sa bawat manggagawa, Panginoon, sa mga leaders namin, Panginoon ng Diyos, na tayong presensya mo lamang, Panginoon o God, ang aming maranasan, Panginoon o God, araw-araw, na siyang nagbibigay sa amin, Panginoon o Diyos, ng kalakasan at karunungan, Panginoon o God, sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Maraming salamat po. Bless this tithes and offering, Panginoon, na magamit sa mga kaluluwa, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, sa iyong sanctuary, Panginoon, ay pinagkatiwala sa amin, Panginoon o Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Hindi sapat, Panginoon, ang salamat na kaya namin sabihin, Panginoon. Because, Lord, patuloy mo na lamang po, Panginoon. Siya sa atin ang aming mga puso, Panginoon, na patuloy kami maging mapagtapat na maglingkod sa iyo, Panginoon, o God, na magpagamit sa iyo, Panginoon, sa anumang pong sitwasyon ng aming mga buhay, Lord, na sa aming mga kahinaan, Panginoon, ikaw ang aming maging kalakasan, Lord. Ikaw, Lord, ako siya mag-sustain sa amin, Panginoon, spiritually, in the mighty name of Jesus, Lord. Salamat po, Panginoon, na pinagkatiwalaan mo kami muli, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy mo po ng pag-apuyin ng aming mga pananampalataya ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa bawat oras ng aming mga buhay hanggang Lord, sa tumating ka na mas kaya namin, Panginoon, ng iyong mukha. Hallelujah, Lord, maraming salamat po. Ito lamang, Panginoon po, ang aking sakot dalangin sa mga pangyariang pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng Santo Espiritu. Amen.
Salamat po, Lord God. Sa bagong taon na ito, Lord God, dito kami, Lord God, na nakakilala sa iyo, Jesus, Lord God. Salamat, Lord, for accepting us, Jesus, Lord God, for choosing us, Jesus, Lord God. Sa iyo po sa kasalanan, Lord God, focus Lord sa aming pangalan, Lord God. For know, Lord God, that we have the purpose, Jesus, Lord God. And ito po yung purpose na ito, Lord God, to go and make disciple po, Jesus, Lord God. Lord, kailangan naman kami, Lord God, na pag-ibig, Jesus, Lord God, mga tutupin namin, Lord God. May ibig, Jesus, Lord God. May ibig ako, Lord God, ng bawat po. Lord, kung hindi, Lord God, pupunta na, Lord God. Hindi, Lord God, ito po, Jesus, Lord God, ang mga kasama ko, Jesus, Lord God. Salamat, Lord God, for the deliverance na kailangan. Salamat, Lord, for the restoration, Jesus, Lord God. Salamat, Jesus, for your power, Jesus, Lord God. Really, really, po sa amin, Jesus, Lord God. Really, Panginoon, ito po ito po ang sa aming buhay, Jesus, Lord God. Salamat po, Lord. Nataas ka na po ang para sa ating Panginoon. Ikaw na po, Panginoon, Jesus, Lord, ang bahala sa aming pagkat. The Spirit continue to protect us, guide us, and the intervention of Jesus, Lord God. Continue, Lord, sa ito, Jesus, Lord God. Panantasan ang tunay na comfort us, Jesus, Lord God. Lord, patuloy mo lang ang pinitang ng Jesus, Lord God. Sa tuwing po ay nakahinda ang pagpapagod ng Jesus, Lord God. Lord, pinatas mo, Lord. Salamat po, Lord, na namin sa mga sa tuwing po ng Panginoon Espiritu Santo. Lahat po ng pinagpapagod ng Lord, ang sa mga Amen. This is the word of the Lord in Mark 8, verse 24. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Can we lift up our hands into heaven? Hallelujah. Pinagkatiwalaan na ng Diyos ng isang mission because He believes in you. Receive your anointing. Receive the empowerment that comes from Jesus. Mahal ka ng Diyos. Magtiwala ang Diyos. You just have to act upon the message. You are loved. You are empowered. You are forgiven. You are accepted. Receive by faith. Receive your love. Receive the joy. Receive the peace. In the name of Jesus. Amen and amen. Wala na palang tao dito. Lumayas na pala.